Kakaunti pa lang daw ang dumadalaw sa Loyola Memorial Park ngayong umaga. Marami raw kasi ang piniling magpunta noong nakaraang mga araw para umiwas sa dagsa ng mga tao. Live naman mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Shyla, gaano karami ang tao ngayon dyan? Gretchen, tuloy-tuloy naman yung pasok ng mga bisita dito sa Loyola Memorial Park, pero kung makikita mo sa likod ko at ayon din sa pamunuan, kaunti ito kumpara nung isang taon. Nung isang taon kasi pumalo ng halos 100,000 ang bumisita noong November 1. Pero ngayon nakikita nilang aabot lang ito sa 20 hanggang 25. May ilan daw kasing dumalaw na ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng tao. Nauna na rin bumisita ang ilan para makauwi sa probinsya ngayong long weekend. Ang iba dumiretso na pagkatapos bumoto sa barangay at SK elections. As of 7 a.m. ngayon, higit 6,000 pa lang naitalang bumisita rito sa Loyola Memorial Park. Ang ilan sa kanila sinulit na rin ang punta sa mga puntod ng mga kilalang personalidad. Kabilang na ang kay dating Marikina Mayor at dating MMDA Chairman Bayani Fernando na nahimlay rito noong Setyembre. Ngayon sila nag-selfie sa puntod ni Fernando dahil hindi raw sila nakapunta noong inilibing siya rito. Bukod kay Fernando, dito rin nakahimlay sina dating Senador Miriam Santiago, aktres na si Julie Vega at tinaguriang master rapper na si Francis Magalona. Samantala, mahigpit pa rin ang seguridad dito. Bukod sa bawal ang sound system, patalim at pagdadala ng plastic o styrofoam, bawal din ang posporo at lighter para iwas disgrasya. Kinumpis kamang ito sa entrance pa lang ng sementeryo. Gretchen, sa mga may planong pumunta dito ngayong undas sa Loyola Memorial Park, nagpapatupad ang Marikina City Government ng one-way traffic scheme sa A. Bonifacio Avenue mula yan sa Barangka Flyover hanggang Marikina Bridge. Iiral yan hanggang November 2. Gretchen? Mula naman sa Marikina, maraming salamat, Shyla Francisco. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.